speaking of your guests, no, banggitin lang natin si Mr. Eric Santos. Sinabi na ikaw ang best male performer of your generation. Ano masasabi mo doon, Darren? OA niya po. OA niya na po. Kuya Eric, maraming salamat po kasi parang may hiya factor in a good way kasi I was on the stage with Tito Ogie, Tito Gary, Kuya Eric. Tas ako yung naisipan nila na ganun for my generation. It means so much. Ewan ko, I don't know what to say kasi parang ang dami naming magagaling sa generation ko na to and you can see it every Sunday on ASAP. So it really meant so much. Maraming salamat Kuya Eric for that statement of yours. Nakataba po talaga ng puso coming from, you know, the pop ballad royalty himself. Yun. Thank you. Okay, ngayon naman, punta na tayo sa ating last question. This is gonna come from Miss Candice Go of Push. We have Jeff Fernando. Oh, we have Jeff first. Okay. Mr. Jeff Fernando from Daily Tribune will ask his question. Hi Darren, congratulations. Salamat. Nabanggit niya, sold out, maraming manonood. May chance ba or any plans na magkaroon ito ng repeat or tour para mas marami pang maka-experience na mapanood ka? Ayoko na po, nakaka-stress. Nakaka-stress talaga siya. Gets ko na yung... I mean, may mga nagtatanong po kung may repeat or may tour, but I feel so fulfilled na dun sa ginawa ko po on that day on June 1st. And it was parang something that I don't want to recreate. Yung parang what happened on that day was meant to happen, the way it happened and everything like that. But the tour would be something na, I don't know, siguro pwede po namin i-consider din, tsaka pwede pag-isipan. Ayun, parang tour na lang instead of doing a day 2 or a repeat po. Yeah. Okay, ang next question ko is last na rin. Any chance na mag-focus ka naman sa acting dahil ginagawa mo na rin siya? Any chance na talagang magpelikula ka na talaga or mas gagawin mo na yung pagiging artista more than a performer? May ganun ka bang nakikita sa sarili mo? Well, if given the chance po ulit, kasi after Can't Buy Me Love, I really enjoyed playing the role of Stephen Tanway ko rin naman. Tsaka, iba yung discipline talaga when it comes to acting, yung taping days mo, yung schedule mo talagang nakalaan siya sa project na yun. So, hopefully, kung mabigyan po ulit ng chance, tsaka mag-align sa schedule, why not? Because I enjoyed acting din, especially recently. Sinasabi ko nga na ibawi ko yung sarili ko from The House of Us. Kasi maraming nambabash sa acting ko sa The House of Us. Aminado naman po ako, wala akong workshop doon. Pinalipad ako from Canada to Amsterdam. Pero dito sa Can't Buy Me Love natuwa ako kasi naibawi ko naman yung sarili ko. Sinabi rin naman ng mga netizen na yung acting ko dito pasado na siya. So, ayun po. And also, you can never stop learning eh. So I hope to do more acting workshops again in the future if there's another acting project po. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Jeff. Okay, now we go to another Jeff. From Jeff Fernando, we go to Jeff Perdon from Kapamilya Online World. Hello, Darren. Congratulations. Hello po. Nasaan po kayo? Ayun! Okay po. Hello po. Bukod kay Coach Sara, saka kay Laika, na-invite mo din ba yung ibang batchmates and the other coaches? And kung pwede mo i-share kung may message din sila for you. Actually, wala po. Yun na yung silang dalawa lang talaga. Kasi parang Team Sara reunion namin eh, kaming tatlo talaga yung magkakasama for the grand finals and stuff like that. So, ayun, yun lang yung parang The Voice Kids reunion na nangyari sa gabing yun po. Yeah. Ano po yung isang tanong? Follow up lang. Ano yung moment din sa 10th anniversary concert na gusto mong ulitin for your next concert? May moment akong gusto kong ulitin. It would be siguro yung opening ko, kasi that's the moment when I saw everyone, the crowd, yun yung parang ito na, magsisimula na, ganun. Kasi before talaga mag-opening, yung ang tagal nila akong isa lang. Sabi ko, isalang nyo na po ako, isalang nyo na po ako. Sabi nila, wait lang, hindi pa oras. So parang mas lalo akong kinakabahan. But it was all worth it. Nung, yun nga po, I got to see everyone, the crowd.
Tsaka hindi ako nagkamali sa mga sayaw ko, sa pagkanta ko. So it would definitely be a moment I would want to do again. The opening, kasi yun talaga, parang surreal yung moment na yun. Kakaiba, no? Ikaw hindi po gusto mo ng... Excited ka? Gusto mo na sumalang? Hindi ako ba kasi mamaya na. Hindi ako excited eh. Yung parang habang tumatagal, mas ano po yung kaba ko. Para mas matapos na yung kaba. Yeah, yung parang let's just get this over with. Or else I'm gonna like start crying or puking. Alam mo yung nasusuka na yung nararamdaman mo sa kaba. Ganun na. Yung pala yung strategy. Sumalang agad. Okay. Opo. Now let's go to Janice Navida from Bulgar. Hi, Hello po. Darren. First, congratulations. Salamat Alam po. mo, sabi nga nila, sa panahon ngayon, pag nakapag-concert ka sa Araneta, ibig sabihin made ka na. Wow, thank you po. So how do you feel when people are saying na ikaw na yung next Mr. Pure Energy Gary V? Ako, matagal tayo. Hindi ko talaga naiisip yun eh. Parang there's only gonna be one Gary V. And marami pa po akong kakainin bigas. Marami pa akong kailangan matutunan in terms of my career, my personal life, to even achieve something something close to what Tito Gary has done, you know. And nakaka-flatter po syempre na narinig yung, parang siyang batang Gary V, yung susunod kay Gary V. But to me, Gary V is Gary V. Parang hindi mo siya mapapalitan. He's irreplaceable. And I just want to make my own mark as well in the industry po as Darren. So yeah, yun po. Thank you. Pero pag merong mga qualities ni Gary V na gusto mong sundan, ano yun? Yung parang ma-reach mo din yung ganong 40 years in the industry, di ba? Ano yung mga qualities ni Gary V? Si Tito Gary po talaga, wala kang makikitang yabang sa kanya. He's a very religious person, which is something that I truly appreciate about him. Kasi ang dami niyang mga text sa akin or messages sa akin which really uplift me. May mga times na sabi ko, Tito Gary, parang hindi ko po kayang ma-achieve to or magawa. And he'll just, you know, send a prayer or a message, and it really is something that I appreciate po talaga. And aside from that, si Tito Gary, he has never stopped doing what he loves, which is, you know, performing, making music. Passion niya po talaga is creating all of these kinds of amazing performances, amazing concepts for his concerts and stuff like that. Makikita mo sa kanya eh, ang dami na niyang pinagdaanan. He's a cancer survivor, nagkaroon siya ng bypass surgery. But when you see him perform now, parang hindi mo matatandaan yung mga nangyari sa kanya in the past because he's still as active today as the day he was before he was, you know, even launched as Gary V. So, I just pray to have the same energy as him when I'm 60 years old. Alam niyo po, hindi biro talaga, 40 years in the industry, 60 years old, he's still moving the way he did back then in the day, performing hataw na the same way. Grabe po. Yun yung mga nakikita ko kay Tito Gary, he's never given up. And he is someone who has always been driven, very passionate po in everything that he does. Last na lang, Darren. Kasi sabi mo, hindi ka pa sure kung magkakaroon ka ng repeat concert. But if ever na mag-push through, dahil maraming nag-request, sino yung mga dream mo pang makasama? At ano yung sa tingin mo mas hihigit pa dun sa kaldag moment mo? Mas hihigit sa kaldag moment, gusto ko yun. I think dapat wet naman. Wet naman, ganon. Papaulan na ka ng tubig. Oo, actually, naisip ko rin, nakikita kong... Pero kasi ang hirap po nun i-mount dun sa Araneta sa stage, yung may paulan effect, may tubig sa stage, opo eh. Kaso, ayun, dinaan na lang sa kaldag. But also, in terms of guests, si Tito Martin kasi dapat was supposed to be part of the Balladeers prod also, pero nasa US siya. So, if I were, you know, able to do that prod again, I'd want him to be part of it also, si Tito Martin po talaga. And, yan, parang okay na po ako dun sa lahat ng iba pang nangyari sa concert in terms of my guests as well. Ayun. And also, natawa ko si Mama Reg, sinabi ko kay Mama Reg,
bakit di mo ako kinuwang guest? Sabi ko, Mama Rich kasi, hindi, nahihiya naman talaga ako. Tsaka parang, ang dami na rin po namin naging duet sa ASAP. Okay na ako dun eh, na nakakollaborate ko si Mama Rich sa ASAP. Ang dami na namin nagawang EGS performances together as well. So, okay na ako dun. Sabi niya, at least gines mo yung asawa ko. So, andun si Tito Ogie. So, ayun po. Pero ngayon nang sinabihan ka na niya na okay lang pala, tinanong ka pa nga niya, ba't di mo pa siya gines? So, apparently, okay na okay sa kanya. Sa next po, if given the chance na magkaroon ng susunod na concert, yun, si Mama Rich ay isa sa mga unang kong tatanungin. Yes, huwag ka na raw mahiya. Opo, yeah. Grabe, nahihiya ko pala kasama mo na sa ASAP every week. Oo naman, okay na ako. Hindi ako makapaniwala nga na iniimbitahan nila ako sa, alam mo yun, yung maging kaibigan mo yung mga iniidolo mo, yung iniimbitahan ka sa bahay, sa mga personal gatherings na nila. Okay na po ako dun. Kontento ka na dun eh, no? Oo. Ayaw mo na maghangad ng higit pa. Pero ito nga ino-offer na sa'yo. So, yeah. Abangan po natin. Sana talaga mangyari. Sana po. Yes. Thank you po. Thank you po. Thank you, Miss Janice from Bulgar. And now for our last question, let's go to Miss Candice Go from Push. Hi. Hello po. Hi, Miss Candice. Hello, Darren. Congratulations sa iyong milestone. Salamat po. In what ways do you feel you have grown personally and professionally after this concert? Yeah. Wow. I think may naramdaman din ako sa sarili ko that I proved to myself that I could actually mount a concert like that. Alam niyo po yun, yung parang ang dami kong doubts sa sarili ko, not just for this show, but in terms of my career. I feel like all of us go through that. Yung parang may mga times na kaya ko pa ba to, magagawa ko pa ba to. Tapos doon po sa gabi, napatunayan ko ng sarili ko na kaya mo naman, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. And that's part of personal development, yung growth nga na sinasabi po nila. So, I also grew as a performer, I'd say. Parang, especially training with A-Team. Sabi ko nga kay Coach Art, I never trained like this for a concert before. Parang, konti na lang sasali na ako sa mga competition nila, sa ginagawa nilang training sa akin. Hindi po talaga siya biro. Background lang, sino ba kasi ang A-Team? Baka dapat Yeah, A-Team po yung naging dancers ko for D10. And it was really a different experience po eh. Kasi I've worked with so many dancers also in my past concerts. G-Force, D-Grind maneuvers. So it's nice to kind of choose different dancers as well. Kasi magkakaiba rin sila ng mga grooves, magkakaiba sila ng type of choreography. So isa na naman yun in terms of growth na pinagdaanan ko po sa concert ko. So yung A-Team kasi diba, champion team, nagko-compete sa ibang bansa, nire-represent ang Philippines. Ganun po ang level yung ka-training ni Darren Curtis. Kasi pag sinasabi nila usually sa rehearsal sa, okay, water break, may mga 5 minutes ka. Yung water break ni Coach Aldo sa akin, talagang literal na water break, iinom ka lang ng tubig, tapos sasayaw ka na ulit. Yun po talaga yun. And paid off naman eh, kasi ang dami kong natutunan sa pagsayaw. Like, napansin din ng mga dancers, ng mga friends. Like, si AC Bonifacio, si Kenneth San Jose. Napansin nila yung improvement ko and it's really flattering as well. Tsaka, yung banda ko po that night was my band from 10 years ago already. Like, sa lahat ng concerts ko, sila yung tumutugtog. And they've noticed na yung range ko, yung pagkanta ko, it's improved also po. Tsaka parang, hindi na ako nag-aalangan sa pag-hit ng mga ganitong notes. So that's also something that I learned throughout the process of making this concert. What else? I was more hands-on din po sa 10th anniversary concert ko. Parang ang dami kong mga ideas na hindi na ako takot na magsabi sa team ko na ayoko to. Parang ang corny nito. Of course, in a respectful manner. Pero yun po kasi nung bata ko, parang I would just keep going with whatever they would give me. Kung anong iba to sa akin, gagawin ko. Kakantahin ko, sasayawin ko. Pero ito, mas marami yung prods na ako po yung gumawa ng concept as well. Yeah. Okay na po. Thank you po, Miss Candice. Ang dami kong sinasabi, no? Tuloy-tuloy lang ako. Okay nga, yung dami namin natututuhan. Oo, Darren. But,
Thank you for all of your questions. Thank you po. And now, since that was such a great discussion naman, sabi mo, ang dami mo nang nasabi, hihingan pa ba namin ulit ng sasabihin, Yes. Darren? Oh, is there anything you'd like to say? Of course, to your Darren Natics, sabi mo nga, they proved you wrong. Grabe yung heartfelt gratitude mo sa kanila. So this is your moment to say heartfelt thanks to them. Of course, una sa lahat, maraming salamat po sa mga Darenatics na talagang they made it a point to sell out the Araneta Coliseum. Grabe yung efforts yung nakikita ko sa social media, yung mga pinagdaanan nila for D10. Thank you so much sa 10 years of unconditional love. Maraming salamat po talaga sa mga Darenatics. And aside from them, who I already consider my family, my family po talaga, mga relatives ko rin. Thank you so much to my parents, to my little sister, everyone who flew in from other countries just to be here for my 10th anniversary, sa mga bimahe from my hometown province of Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga sponsors din na tumulong po sa D10, thank you so much. Who else? To the bosses of ABS-CBN, maraming salamat po. Tita Cory, Sir Carlo, Direk Loren, lahat ng naniwala sa akin, Sir Louie, maraming salamat po. Si Direk Loren yung isa sa mga nagsabi na, hindi, ayaw kong may mga solo spot yung mga guests. Gusto ko si Darren lang nakaparoon ko the whole time. Kaya, yung pahinga ko lang talaga sa concert were the VTRs. Kasi lahat po ng prods of the guests, andun din ako kaduet nila. So, ayun, Direk Loren Kiraya naman po. So, thank you also to my Star Music family, Sir Rox, Sir Jonathan, to my Star Magic family as well. Aside from Direk Loren, syempre, yung handler ko si Ate Edith, my RM Ate Yani. Everyone who was part of, you know, the behind the scenes of this, the whole process po, maraming salamat. To my band, to A-Team, to Direk Frank, Lloyd Mamarel, maraming salamat mo po. To Miss Jessa also. Who else? Of course, my styling team, si Kuya Rodel, and yung mga designers po, including Derek Beltran, Francis Ligiran, Dixon Lim, maraming salamat sa mga sinuot ko during the concert. To Ate Mabeth and Kuya Mikey for making me look presentable. Tsaka yung buhok ko talaga hindi gumalaw buong concert. Sa buong concert na yun, Kuya Mikey, hindi ko alam kung anong mga magic yung ginawa ko sa buhok ko. Pero kahit sa kaldag ko, hindi na siya gumalaw eh. Kahit pinagpawisan at lahat-lahat. So, ayun, isa yun sa mga magical moments sa aking concert. What else? There's so many people to thank, pero I just want to thank God. Especially God, kasi ang dami ko nang pinagdaanan na parang mga moments where I doubted myself and I would just pray and God has proven me wrong each time. So maraming salamat to God for always being there. You know, I feel that He's always present sa lahat ng mga ginagawa ko. So to God be the glory talaga. Ayun. Thank you po. Ano pong next na abangan sa'yo, Darren? Makita-kita na ba tayo sa D20, D40, D70, ganyan? Wow, ang advanced naman masyado. Pero syempre, I'm gonna be having my vacation, so abangan niyo po sa Instagram. Marami akong i-upload ng mga vacation pics. Hindi, joke lang. Pero syempre, showtime po, Mondays to Saturdays, everyday, 12 noon. And on Sundays naman, ASAP natin to. And you can still replay our episodes of Can't Buy Me Love on Netflix and I Want TFC. And also po, ASAP natin to live in California is happening on August 3rd. So kita-kits po sa lahat ng mga kapamilya natin dyan in America as well. Naadag ka ba dun? Parang pinag-iisipan na seryoso to ha. Kino-consider nila yun sa ASAP California. Ewan ko, kaya Sir Louie kung itutuloy. Naku, abangan ko, mga kapamilya, yes! Opo, ayan. And of course, my album, I hope to be able to finish it soon. Ayan, with collaborations as well sa album na yun. Ang daming aabangan. Thank you so much, Darren. We're so proud of you. Salamat din po. And thank you as well to our media guests for joining us this Thank afternoon. you po for being here. Ate Ai, maraming salamat. Ang dami na nating pinagdaan ng mga interview. Kaya nga, dapat sa dito, yun din ako. Oo. Kailangan mo ng host mo. Thank you so much, Darren. Salamat. Ikaw, isa ka talaga sa mga artists na gustong-gusto ko
akong nag-host for or katrabaho kasi nga, ang pait-pait mo nung na-meet kita nung The Voice Kids. Ganun ka pa rin talaga. Tsaka parang hindi tayo nag-interview dito. Kaya, Nag-banding lang. nagtsikahan lang. Oo. Pero, Catch up lang. grabe, we're so proud of you. Ganyan-ganyan ka lang. Pero, alam mo, pag sa stage, isa kang halimaw. Oo. Kaya, talagang nakaka-proud ka kasi, yun nga, pag alis mo sa stage, bumabalik ka sa pagkatao mo. Wow. So, we're so proud of you, Darren. Sana Salamat ganyan po. ka lang forever. Huwag kang magbabago. And to our media guests, maraming salamat din po sa walang sawang Yes. pagsuporta po sa ating mga Star Magic artists. And this has been this part of the Star Magic Spotlight Press Con. Do join us next time. Once again, I'm Aida La Cruz. And please, palapakan po natin si Darren! Thank you po! Darren! Salamat po mga nanonood ngayon. Ang rin po. Thank you guys. Okay, Let's go! Thank you po! picture. Ano muna yung nakaupo mo? Ay, nakaupo mo na. Para pang thumbnail and shit. Kunwari, ano? Okay, 1, 2, 3. One more. Okay. Yay! Okay, sa'yo. 1, 2, 3. One more. Tapos daraw nito lang. Solo ko lang. Okay. Samahan ni Jim. Nagawa interview.